Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung termination, break contract, kung ano yung good and positive and negative feedback or ang result niyan sa inyo. So kapag terminated kayo is yung employer yung umayaw sa inyo and siya yung may gusto na ayaw niya na kayong kunin. So, kapag on the spot ka terminate, ibig sabihin, sinabi niya ura mismo, ngayon mismo na you pack your things because I don't like you anymore here in our house. So, ayun yung on the spot. Ibig sabihin nun, may babayaran siya sa'yo na 1 month na sahod. Aside from doon, yung araw na simula nung sumahod ka nung nakaraan, bilang ka uli ng araw hanggang halimbawa 5 days ka lang, sumahod ka na nakaraang linggo, so ngayong linggo is hindi ka pa niya bayad, babayaran ka niya ng 1 linggo na sinahod mo and yung 1 month ng sahod mo na ibig sabihin is on the spot. So napapaliwanag ko ba ng tama? Ibig sabihin, pag on the spot, meron kang makukuha na 1 month salary, kahit hindi mo pinagtrabahuan yan, basta yun talaga yung policy. Bibigyan ka nila ng 1 month na salary plus yung araw na tinrabaho mo doon sa amo mo. So, halimbawa, may 1 week ka, yung 1 week na yun, sabihin na natin nasa 8,000 yun. Kasi, yung isang araw dito na sahod natin, i-convert natin sa Pinas is nasa 1,200. So, sa times natin yun sa 7 is, nasa 8,000, sabihin na natin 8,000 plus 33,000, so magiging 40, oh my gosh, bobo na me, 48 plus 33, so 41,000 yung mauuwi mo. Aside from that, meron kang travel allowance na 100 Hong Kong dollar, so nasa pera natin 700 pesos yon. So 41,700 plus plane ticket, so bibigyan ka nila ng ticket pauwing Pinas. In case na hindi ka binigyan ng 1 month salary, pag in on the spot ka, 1 month salary na yun talaga yung policy is just tell her or him na you're going to give me what the benefits I have because you on the spot terminate me, and if you're not, I'm going to call police. So, kung tatawag ka ng police is 999 and then nandyan na kaagad dyan. Dapat sa ulo nyo yung address nyo ng bahay para in case pag nataranta ka, hindi mo pwedeng sabihin na ganto lang, ganto. Halimbawa yung building lang kasi ang daming building dito sa buong Hong Kong and dapat alam mo yung road, yung exact address para in case merong pagkakakilanlan. Kaya ako alam ko na kagad pag tumawag ako for in case, alam ko na sasabihin ko and meron pa akong landmark, sasabihin ko, we are at front of Sham Shui Po Police Station. Oh, ano ko na, sa ulo ko na talaga yan. Oh my gosh. Kailangan guys, lahat ng possible, kahit hindi pa natin alam yung mangyayari, advance na tayo dapat mag-isip kasi sa mga ganyang bagay, kailangan maging mautak tayo. Kailangan mas mauunahan natin sila. Ayan. Kasi pag nataranta ka na or nakikipag-away ka na dyan sa amo mo, pag in case, hindi mo na talaga maisip-isip and hindi mo na, kailangan na doon pa din yung presence of mind mo. Katulad nung katulong na gusto siyang lagyan ng kung ano-ano doon sa bag niya. Kaya kailangan nandun kayo magpa-check ng bag sa CCTV mismo nakaharap para in case. And then pag may nakita kayong gamit na nilagay dyan and hindi sa inyo, huwag niyong hawakan para wala kayong fingerprint doon. Ayan yung So, pag on the spot, meron ka pang makukuha na 1 month salary. And then, pag tinerminate ka, kaso binigyan ka ng papel na meron kang 1 month notice, ibig sabihin, yung makukuha mo lang nun is yung 1 buwan na pinagtrabahuan mo na sahod, and then 100 na allowance, and then plane ticket. So, yun lang yung makukuha mo. And then, kung siguro 1 taon ka na dyan, tsaka ka na magkakaroon ng annual leave na 7 days. Kasi yung annual leave, guys, na kukuha yun kapag 4 months up ka na. So, 4 months up, pag 4 months ka, meron kang 3 days na annual leave. Doon ka pa makakakuha ng leave, ng annual leave. So, kapag nakaabot ka na ng 6 months, so meron ka sigurong 4 days na annual leave, doon ka pa makakakuha nun and babayaran nila yun kapag in on the spot ka nila terminate. Pero pagka 1 to 3 months ka pa lang is wala kang makukuha na annual leave, ayun. So, hindi ko pala napaliwanag kanina. Sana naintindihan niyo yung paliwanag ko.
para sa akin ginagawa ko siyang clear pero baka maguluhan kayo. And then yung isang type of termination is ikaw mismo yung magbe-break ng contract mo. Pag ikaw nag-break ng contract, pwede ka ding on the spot or 1 month notice mag-break ng contract. Same as the employer, pwede silang mag-on the spot and 1 month notice for you. So, pag ikaw yung nag-on the spot ng break ng contract sa kanila, pagpasa mo mismo, halimbawa, pag sahod mo ngayon, pagpasa mo ng papel na mag-on the spot ka, yung sahod mo na 33,000 sa pera natin is ibabalik mo yun sa kanya, and then, pero sahod mo yun, ibabayad mo yun sa kanya pabalik, and hihingan mo siya ngayon ng plane ticket and 100 na allowance and then annual leave. Ayan. So, kung matagal ka na, makahihingi ka ng annual leave. Pero pag, yun nga, hindi ka pa naka 3 months, so wala kang aasahang annual leave na 3 days or 4 days. Ayan. So, ano pa ba? Yung isa is, termination ng 1 month. Ayan, mag-break contract ka pero may 1 month notice. Ang gagawin mo guys is may makikita kang parang tawag noon, parang hulugan, post office. Hindi yun. Yung parang drop box sa labas ng kaya naglalakad-lakad ako and may nakikita akong mga drop box na picturean ko sa nung nakaraan pero baka hindi ko na ma-show sa inyo, hindi ko kasi dito. So basta pag may naglakad-lakad kayo, may nakita kayong drop box, diyan nyo pwedeng ihulog yung sobre na naglalaman ng letter na ibibigay nyo sa immigration. Dapat alam nyo yung address ng immigration and lagyan nyo ng stamp. Mabibili yun siya sa 7-Eleven. So DOS daw yun dito sa pera dito sa Hong Kong. So, makakabili ka dyan ng stamp sa 7-Eleven. Lalagyan mo ng stamp kasi yun daw yung parang pamasahe ng letter mo para makarating siya mismo sa immigration. And then, yung immigration is mag-email, aside from email, is magpapadala din siya ng kailangan yung address na ilalagay nyo guys is yung address mismo kung saan kayo ngayon nakatira. And kasi doon ibibigay or ipapadala ng immigration yung letter mo, notice mo na sa amo mo na nilalagay nila ng acknowledge na ibig sabihin nabasa nila yung notice mo and pinapaalam nila yun sa'yo at sa amo mo na sinasabi nila na hanggang gantong araw ka lang dyan pwede kasi yung visa mo is makakat na. So, sana napaliwanag ko ng tama. Ayan. So, yun yung 1 month notice is maghuhulog ka talaga sa immigration. Pero kung gusto mo mag-on the spot, hindi mo na kailangan, or pag mag-on the spot ka, is magpapadala ka ngayon sa magbibigay ka sa amo mo ng on the spot notice, and pagkatapos nun, diretso ka kaagad sa drop box, pwede mong ihulog doon, or dumiretso ka sa immigration, sa may Wan Chai ba yun? Nandun yung office nila, and pwede mo ihulog doon yung, letter mo, and pwede mong lagyan ng reason, lahat ng mga reason, pwede mong ilagay doon, especially pag nag 1 month notice ka, pwede mong ilagay yung mga reason doon kung bakit ka mag-terminate para may good record ka, and may pakita ka doon ng mga picture, or mga resibo, o kung ano, na pwede mong ebidensya. Dumating na ba sila? Hindi ata. So, merong ebidensya na merong ginawang kalokohan yung amo mo sa'yo. So, para hindi sila mabigyan or magiging warning na.